Sinabi naman ni Shaman Cho na gustong-gusto niyang maging disipulo si Jungwon habang magkaharap silang dalawa sa ilalim ng napakaliwanag na buwan. Bigla namang kinalkula ni Jungwon ang mga susunod na mangyayari. Napansin niyang mayroon lamang silang 10 hakbang sa isa't isa, wala namang taong makakapansin o makakakita sa kanilang dalawa bago pa siya may magawa sa kanya. Nang sinubukan niyang ihakbang ang kanyang mga paa, ay nagulat naman ito at bigla siyang tinamaan sa kanyang mukha na nagresulta ng pagdurugo nito. Napansin ni Jungwon na nahuli siya sa isang spell at kinumpronta naman agad siya ni Shaman Cho, sabay sabi na kung akala niya ay may magagawa siya dahil walang makakakita sa kanilang dalawa ay nagkakamali ito. Ang ginawa ni Shaman Cho ay isang klase ng barrier na kung subukan niyang lumabas ay siguradong mapupunit ang kanyang katawan at mga laman. Sinabi naman nito na dapat siyang maging handa kung gusto niyang mabuhay sa napakarahas na mundong ito. Iyan ang pinakauna niyang ituturo kay Jungwon, ngunit hindi pa naman pumapayag si Jungwon at bakit niya ito itinuturing na disipulo. Tinanggal naman ni Shaman Cho ang espiritu ng demonic monk kay Jungwon at inilagay ito sa manika, kaya't namangha si Jungwon dito. Habang hinahawakan niya ang manika, ay hindi naman niya maramdaman ang espiritu ng demonic monk at hindi na niya alam kung paano ito ginawa ni Shaman Cho. Binigyan siya nito ng kaunting payo na sa Heaven Earth Association, kung mapagdesisyonan ng mga nasa kapangyarihan, mamamatay siya anumang oras ang gustuhin nila. At talagang mahihirapan si Jungwon na mabuhay kapag hindi nito napagdesisyonan na maging disipulo niya. Napatingin naman si Jungwon sa manika at napag-isipan kung tatanggapin niya ba ang alok nito sa kanya. Bigla naman agad pumayag si Jungwon at nabigla si Shaman Cho dahil sa napakadali lang nitong kumbinsihin. Pero bago naman pumayag si Jungwon ay nagbigay siya ng isang kondisyon, kaya't pinakinggan naman siya ng shaman. Wala siyang maramdaman na kahit na anong energy sa manika na ito, kaya tinanong niya kung mayroon ba siyang ginamit na spell na nagtatago ng presensya nito. At gusto ni Jungwon na ituro ito sa kanya agad-agad, at pag ginawa niya ito ay magiging disipulo naman siya nito ngayon din. Napatawa naman si Shaman Cho, at sana pala ay pinakitaan na lang niya ito ng shamanismo para pumayag agad. May ibinato naman ito kay Jungwon, at sinabi niyang tuturuan naman niya ito sa una pa lang, kaya't hindi na siya dapat mag-alala pa. Gusto naman itong magkaroon sila ng kasunduan bago ang lahat, kaya't naku-curious si Jungwon dito. Inutusan siyang isuot ni Jungwon ang bracelet, at sabihin niya ang mga katagang, "Ako si Mok Jungwon, ang anak ni Mok Indan, ay pumapayag na maging isang disipulo ni Jo Yugong." At nagtataka naman si Jungwon kung ano ang mangyayari kung gawin niya ito. Simple lang naman ang magagawa nito at ang unang-una ay hindi niya makakayang masaktan si Shaman Cho, at sinabi pa nito na hindi siya agad nagtitiwala sa mga tao na sa unang pagkikita pa lang, ay sinubukan na siyang patayin at takbuhan pa. Pero tinanggap naman ito ni Jungwon at isinuot niya agad ang bracelet. At sinimulan na niyang bigkasin ang mga kataga para sa kasunduan nila. "Ako si Mok Jungwon, anak ni Mok Indan, ay pumapayag na maging isang disipulo ni Jo Yugong." Nang matapos na ito ay kitang-kita naman ang patuloy na pagliwanag ng bracelet, at seryoso namang inoobserbahan ito ni Shaman Cho. Ito ang bracelet of cursed words. Kapag nanumpa ka habang suot-suot ang bracelet na ito, ay hinding-hindi mo kayang suwayin ang mga utos ng taong sinumpaan niya gamit ito. Si Jo Yugong ang isang tao na hindi mapipigilan makuha lang ang kanyang mga gusto. Ang paraang ito ay gamit na sa kanya kapag gusto niyang kumuha ng bagong disipulo para sa kanyang sarili. Ngayon ay binigyan na nga siya ng aklat, at tinanggap naman niya agad ito ng walang pag-aalinlangan. Si Jo Yugong mismo ang sumulat sa aklat na ito na pinamagatang Secrets of the Dead. Sinabi din niya na ang spell na gusto niyang malaman ay nakapaloob din dito, kaya't nais nitong ma-memorize ni Jungwon ang lahat ng nakapaloob dito at ibalik agad ang aklat sa kanya. Nagpasalamat naman siya at tinawag pa niya itong master. Nakiusap naman si Jungwon na baka may nakakalimutan pa siya at hindi niya na tinanggal ang barrier na kanyang ginawa. Pero sinagot naman siya ni Shaman Cho na ang spell na makakatanggal sa barrier na iyan ay nandyan din sa libro kaya't dalian niyang matuto. Bibigyan lamang siya nito ng 2 oras,
Kung hindi naman niya ito magagawa ay mas lalong mahihirapan siya pag lumagpas sa limit nito habang tumatawa at naglalakad palayo. Napaisip naman si Jungwon at sa tingin niya ay para bang tinuturuan na siya nito. Bigla namang sumulpot ang Blue Spirit at nagpapasalamat ito dahil umalis na ang shaman. Napatingin naman dito si Jungwon na para bang may binabalak na gagawin. Sinubukan niya itong hawakan sa kanyang balikat, mabilis naman itong nakailag sa kanya. Napatanong ang Blue Spirit kung ano ang kanyang ginagawa, meron lang naman siyang gustong i-check at napatunayan niya na ito. Bigla naman siyang tinukso ng Blue Spirit at napapatawa siya dahil sa pagtatatakbo ni Jungwon sa kanyang sarili sa loob ng illusion na yon at nag-suggest pa ito na hindi na dapat siya huminto. Tawang-tawa ito kay Jungwon, ngunit wala naman siyang maisagot sa panunukso nito. Napansin naman agad ng Blue Spirit ang bracelet at sinabi niyang ito ay napakamakapangyarihan, kaya't bakit niya tinanggap ang kasunduan. Ginawa lang naman ito ni Jungwon para makuha ang aklat. Kini-question naman siya ng Blue Spirit sa kanyang ginawa dahil lang sa aklat na iyan at para bang hindi siya ang Jungwon na dati nitong nakilala. Tinanggal naman ni Jungwon ang bracelet at nagulat naman ang Blue Spirit, wala naman itong silbi sabi niya. Hindi pa din makapaniwala ang Blue Spirit kung papaano niya ito nagawa at sagot naman ni Jungwon na ang kasunduang iyon ay nangangailangan ng totoong pangalan. Pero hindi naman siya ang totoong Mook Jungwon at hindi din niya totoong tatay si Mook Indan, kaya't napapangiti na lang ito. Tinanong naman siya nito kung tatakbo siya papalayo. Ito naman din ang unang naisip ni Jungwon, ngunit biglang nagbago ang kanyang desisyon. Nasabi niyang magiging disipulo siya ni Shaman Cho, at naguguluhan naman ang Blue Spirit sa kanyang mga sinasabi. Bigla itong napasigaw at sinabing kung ganun ay sasali siya sa Heaven-Earth Association. Nilagay naman ni Jungwon ang bracelet na ito sa kanyang kamay, at lalo pang mas nagliwanag, sabi naman niya na mayroon siyang nakuhang impormasyon. At napag-alaman niya galing kay Yuchan, na ang Sword Phantom ay posibleng makita sa Heaven-Earth Association. 6 heavens and 6 stars dagdag pa ni Yuchan. Ang ibig sabihin nito ay tumutukoy ang mga salita sa mga malalakas na tao sa Murim. Ang mga taong may angking galing sa martial arts na nakatungtong na sa kalangitan ay tinatawag na 6 heavens. At ang mas mababa naman sa kanila, pero nasa tuktok pa din ang ranggo sa lahat ng mga taong marunong ng martial arts, ay tinatawag na 8 stars. At ito ang bansag sa kanila ng mga tao. Ang Sword Phantom naman ay kabilang sa 8 stars, at ang Sword Phantom na ito ay pinakasikat 15 taon na ang nakalilipas. Napakarami naman itong pinatay ng mga martial artist, kaya't inakala ng mga tao na ang Sword Phantom ay posibleng galing sa Royal Palace o galing sa Heaven-Earth Association. Kaya't napagdesisyonan ni Jungwon na baka makita niya ang Sword Phantom pag pumunta ito sa Heaven-Earth Association. At nung sinabi ng shaman na gusto nitong gawin siyang disipulo, ay napaisip siyang ito ay kanyang pagkakataon na pasukin ang Heaven-Earth Association sa pamamagitan ng pagiging disipulo niya. Sa gitna ng kagubatan na nakasilip ang liwanag ng buwan, ay patuloy pa din ang kanilang pag-uusap. Napasabi naman ang Blue Spirit na para bang coincidence ang nangyayari sa kanila, at hindi naman ito naintindihan ni Jungwon. Palagay nito na kapalaran na nga ang gumagawa ng paraan, at para bang kapalaran na niya ang pumunta sa Heaven-Earth Association na kasama siya simula nang magkakilala sila. Hindi naman alam ni Jungwon ang pinagsasabi ng Blue Spirit, at bigla naman nitong sinabi na siya ay maging disipulo niya. Sabi pa nito ay kunin niya ang kanyang karma, at ipaghiganti ang kanyang pagkamatay. Napapaisip naman si Jungwon na ang sobrang galit ng Blue Spirit ay nakatarget mismo sa Heaven-Earth Association. Ang paghihiganti ni Jungwon at ng Blue Spirit, at ang lahat ng ito ay may koneksyon sa Heaven-Earth Association. Napasabi naman si Jungwon na sobrang tagal na ng kanyang pagkamatay, at dagdag pa nito na di ba niya naiisip na panahon na ang gumanti sa kanya. Nagalit naman ang Blue Spirit kay Jungwon at sinabi nito na maghihintay pa ba siya na ipaghiganti lamang siya nito sa kanyang sariling kapakanan. Kaya't hindi na lang nakasagot si Jungwon at napatahimik siya. Pahabol pa ng Blue Spirit, ganito din ang kanyang nararamdaman. Hinding-hindi naman niya mapapatawad ang lahi ng mga kupal na iyon, hanggat lahat sila ay humihina at ang katotohanan ito ay nakaburda na sa kanyang isipan. Kahit na walang hanggan pa ang dumaan,
At kahit namamatay pa sila sa pagdaan ng mga panahon, ang kanyang galit at pagkamuhi ay hinding-hindi pa rin maaalis sa kanyang puso. Gustong-gusto niya itong mawala na, kahit nalunurin pa niya ang buong mundo gamit ng dugo. Unti-unti namang nararamdaman ni Jungwon ang namumuong galit ng Blue Spirit at ramdam na din niya kung gaano kalalim ito. Na kahit ang lahat ay puro illusion lang na ginawa gamit ang galit ng Blue Spirit, ay napakalamig at napakadilim. Siya ay may sama ng loob na hinding-hindi mawawala, kahit pa 100 taon pa ang lumipas. Naawa naman siya dito dahil sa napakalungkot nitong buhay. Katulad niya, siya din ay nabubuhay na puro paghihiganti lamang ang nagpapagalaw sa kanilang mundo. Pumayag naman agad si Jungwon na maging disipulo siya ng Blue Spirit at nagulat naman ito. Napapatulala pa ito at para bang hindi makapaniwala dahil walang pag-aalinlangan siyang sinagot ni Jungwon. Kaya hinitit na lang nito ang kanyang dalang pipa at tinanggap din naman niya ito, pero sa isang kondisyon, sabi pa ni Jungwon. Gusto nitong malaman kung bakit gustong-gusto din ng Blue Spirit ang maghiganti at hindi niya gustong masali sa isang gulo na hindi niya din alam. Seryoso naman siyang tinignan ng Blue Spirit at nagsimula na siyang magsalita patungkol dito. Ayon sa kanya, ang Heaven-Earth Association ay binubuo ng 3 dibisyon, isa na doon ay ang Moon Division. Sinagot naman agad siya ni Jungwon at sinabi nito na kung parte ba siya nito dati, pero parang nag-aalangan naman ang Blue Spirit. Gustong-gusto naman niyang malaman kung ano ba talaga ang mga nangyari, at saang parte ba dito ang masyadong nagpasakit sa kanya na nag-aalangan pa itong magkwento. Ngunit kahit gayon paman, ay nangako siya dito. Sinabi naman niya ang kanyang totoong pangalan, siya ay si Jaeyoung. Malalaman din naman niya ito sa paglipas ng mga panahon at kung ano ang mga pangamba ng Blue Spirit. Nais naman niyang ipagpatuloy ang kanyang mga kahilingan, pati na din ang Moon Division. Bilang kanyang disipulo, at masaya namang nakatingin sa kanya ang Blue Spirit dahil tinanggap nito ang kanyang alok.